in tone ng boses ko, tone-wise. So performance naman po, siguro mas dumami pa yung style, yung the way I carry myself on stage. And siguro yung mas naging wide pa yung repertoire ko after The Voice kasi hindi pwedeng mag-stick ka sa isang genre, dapat alam mo halos lahat or hindi mo man ma-perfecto lahat ng genre, at least may knowledge ka din sa mga ganong kanta. So yun yung mga nabago sa akin. Okay, second question. Sa mga naglalabasan niyo, di bang mga bagong artists, ano yung tingin mong edge mo sa kanila? Paano mo i-maintain yung popularity mo ngayon? Meron ba? Sa lahat, ang daming lumalabas ngayon na much younger than me. You know, much younger, slimmer, mas isa bewang ako kasi mga 5 yata ang bewang ko. So, parang siguro ang edge ko lang is always my professionalism when it comes to on stage. I always make sure na when I'm on the stage, I'm on the top of my game. I perform and I give it my all, and I always, sabi nga ni Coach, treat every performance like it's a grand finals. Kasi that's the only way you can show the people your capability of bringing the house down. You know, and syempre, every time, hindi naman marami ko po kasing nakaka-misinterpret na kasi mga musikerong katulad ko na bumabiyahe. May term kami na nanlalagay, sabi. Ibig sabihin ng parang nagyayabang. Sa akin po kasi, nag-train po ako ng ganun ako mag-perform. So, never na tumatak sa isip ko na pag mag-perform, ay, kailangan yabangan ko, kailangan masapawan ko si ganito. Never ako nagkaroon ng ganun isip. Ang sinasabi ko lang sa sarili ko na every time I perform, I have to own the crowd. I have to own the stage. Kasi ganito na nga po ako you know. Katulad ko kasi maraming mga insecure na tao katulad ko. And when they're on stage, nahihiya sila. Ako kasi, ang ginawa ko, parang I used it as a parang oportunidad na, you know, kahit ganito ako, kaya ko. So, I think yung edge ko is, you know, I am myself when I'm on stage. I cannot pretend to be somebody else kasi mahirap. So, I guess that's it. Thank you. Third question. Sorry, last na. Okay lang po. Kamusta naman yung experience na pag-collaborate nyo with your coach, Apple Diak? Kamusta yung experience nun? And sino yung nagsulat nun? Actually, question ko sa Twitter 2 weeks ago sa'yo. Ay, pasensya po. Kasi kalilipat ko lang, wala pa ko internet. Sorry. Ang nagsulat po ng brief, yung nagsulat po ng brief ay ako po, mainly. Ang story po niya, nanonood po ako ng teleserye sa ABS-CBN. Talaga sinang ABS-CBN. Thanks. Hindi ko po matandaan pero one lucky night na hindi po kasi ako madalas nakakapanood ng TV. So, nung time po na yun, nanonood ako. Tapos commercial break, parang naham ko lang sa isip ko yung chorus ng Breathe. Na, I just wanna breathe. Pero ang type nun is parang Mariah Carey na chill-chill lang. Tapos when I got to the studio, si Sir Cakes, parang, ito na yung kakantay mo, nung tinugtog, naging tugs-tugs talaga. Tugs-tugs. Gusto kong gumanon. Tapos sabi ko, parang naiba yung pero mas gumanda siya kasi parang nagkaroon ng buhay lalo yung kanta. So, doon ko na-feel yung iba pang lyrics. Tapos I also had help from my friends, si May Banawa and Ella. They're also singers. Tapos mahilig din sila mag-compose. So, tinulungan nila ako sa ibang words. Tapos, kinausap ko si Coach. Sabi ko, Coach, kung okay lang sa'yo, baka pwede mo akong tulungan. Since nung The Voice naman, you gave all of the coaches gave promises to all their mga team nila na we will help you, blah, blah, blah. And so, tinake advantage ko yun. Sabi ko, Coach, di ba sabi mo, tutulungan mo kami. Since birthday ko naman, tulungan mo naman ako dito sa kanta. And so happened na nasa New York. And so sabi niya, sige, kahit nasa New York siya, ginawa niya yung kanta, ni-record niya, pinadit. So sa email lang kami. And I'm very happy na talaga nag-spend siya ng time kasi sobrang busy niya talaga. And working with Coach is like a walk in the park. Napakabait, napakadaling katrabaho, ang dali kausap. And higit sa lahat, hindi niya ako siningil. Kasi 3 minutes na $1,000 na So, parang nag-worry ako na baka singilin niya kami, Pero no, masyado siyang mabait.
na pinagbigyan niya yung request ko na para kasi gusto niya ipakita na hindi kita pinabayaan, you know. Hindi kita iniwan, ganyan. So, ito yung way niya to help me and supportahan yung album ko. Thank you. Question, yung sa, kailan ka nag-start talaga? Tapos, kailan mo nalaman na ganitong genre yung specialty mo? Nag-start po ako professionally, I was 12. But I started learning how to sing when I was 4. Nung bata pa po ako, mga around 11, 12, 13, sa bahay po namin, yung tatay ko po kasi musikero din. So, lagi silang nag-ensayo sa bahay. And naririnig na lagi nilang piniplay Diane Reeves, Anita Baker, Olita Adams, all these black singers. So, yun ang araw-araw ko nadidinig. So, I was 13 and I already know how to scat, how to sing jazz, soul, mga ganyan. So, hindi ako natutong yung mga pambata na kanta. Siyempre sa school po na narinig ko. Pero sa bahay namin, yun yung naging paraging background music ko lagi. Yung music ng tatay ko. So, yun yung influence niya na ano sa akin, na pinamana yung iba't ibang knowledge ng klase ng kanta. And yeah, so I was 13 when I started singing all those kind of music. Tapos, since you're also a belter, karaniwan din problema na parang after mag-perform, prone sila sa pamamalat, sa ano. So, paano mo na-overcome yung ganung mga challenges as a belter? Ako actually po guilty ako dyan eh. Kasi talagang aminado ako, matigas ulo ko. And pangalawa po, hindi ako nagsusot ng belt. Walang kasi sa akin belt. Pasadya. Pero po, para sa akin, kasi proven po yung pahinga talaga. Pahinga lang talaga. And tulog. And yun ang isang importanteng bagay na natutunan namin during The Voice, na wag mong baliwalain yung oras. Pag binigyan ka, magpahinga. Kasi talagang kailangan nyo talaga yun. And as a belter like me, hindi ko naman po sinasabi na belter ako kasi hindi ako ganun talagang bumibirit na ano. Siguro po malakas lang talaga yung boses ko. And tuwing kakanta ako, parang lagi akong gutom. Parang ganyan ang effect. Pero para po sa akin, tulog lang talaga ang sagot eh. At saka po, hindi ako nasanay magsalabat. Hindi po ako hiyang. Hindi po ako nagpepepakwa. The more po ako nag-i-spray ng kamilosan lagi, lalo ako namamawas. Para po sa akin, asin at mainit na tubig. At higit sa lahat, kanin. Kanin na may kasama tosino. Panalo di ba? How, Coach